dangal, kay Jesus na ating ilaw, sa diwa natit isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Tayo nang magbigay dangal, kay Jesus na ating ilaw, sa diwa natit isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Ang mga may kandila po ay maaari na magsindi ng kandila dito sa kandilang pangpaskwa. Saan yung lapis? Ito yung lapis. Tayo nang magbigay dangal, kay Jesus na ating ilaw, sa diwa natit isipan, si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan.
Pasko ng Pagkabuhay. Magalak tayo't magdihiwang, mga anghel ng kinapal. Lahat tayo'y magawitan, si Hesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating kaliwanagan, tambulin ang kaligtasan, maghudyat ng kagalakan, magsaya ang sanlibutan, si Hesu Kristo'y nabuhay. Siya'y ating
Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahoy ay umaawit ng masaya. Mga ibo'y napupugan sa malabay nilang sanga. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin, magmula sa kalangitan, mga bundok ay nadilig, ibinuhos ang biyaya't lumaganap sa daigdig. Tumubo ang mga damong pagkain ng mga baka, nagkaroon ng halamang masaganang namumunga. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin, sa daigdig Panginoon, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Ang dami ng nilikha mong nakalaganap sa lupa, Panginooy purihin mo kaluluwa. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanayong baguhin. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng iyong mga nilikha ay ikaw ang itinatampok. Naway maisaloob ng iyong mga tinubos na ang daigdig sa pasimula ay lalo mo pang pinadakila. Sa mga huling panahon ng pagsagip ni Kristo, na siyang inihaing korderong pamasko, na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at hitindig mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan.
na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isang pinakamamahal mong anak. Paglingon niya ay manakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inhandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Ako ang Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, at ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng isang lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Diyos ko ang aking langit, ako iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahangahangang tunay. Nababatid ko na ika'y kasama ko oras-oras. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag, pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malaga. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinararami mo sa sanlibutan ang mga anak na sa pangako mo'y sumilang, bunga ng paglawak ng saklaw ng iyong paghirang. Sa pagbibinyag, ginagawa mong matupad ang iyong pangakong si Abraham ay maging ama ng lahat.
pagkaloob mo ang iyong sambayanan ay marapat na makatugon sa iyong panawagan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo, at pagsusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng Ehipsyong, iyan na ako, ang Panginoon." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. At lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi, at ang mga Ehipsyo ay di makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa, sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe, at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat, at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati na ang kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. At pagbukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahet kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal, at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita'y nakadawid sa dagat. Natuyo ang dinadaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo. Nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumalampalataya sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. At ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginooy atin ngayong awitan sa kanilang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway, sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaway, sa pusod ng dagat lahat na tabunan. Ako'y pinalakas niya't pinatatag, Diyos ng magulang ko, aking maliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan ng tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kaniyang pangalan, nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng tambo ay mangagsilusong. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Unay aking awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon ng dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang ang katulad, walang sinlakas. Sa isang hampas mo, kaaway nangalat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Unay ating awitan sa kinamtan ng tagumpay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang idinudulot mong pagpapalaya noon ay sa iyong sambayanan. Mula sa pang-aapi ng hari sa kanila'y nagpapatay, ay nababanagan namin kahit sa aming kapanahunan sa iyong pagliligtas na iyong ginaganap sa muling pagsilang ng mga binibinyagang mula sa iba't ibang bansa at bayan. At ang dangal na sa Israel mapabilang ay maging lubos na kapalaran ng sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang iyong naging kasintahay ang may likha sa iyo. Siya ang makapangyarihang Panginoon. Ililigtas ka ng Diyos ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Israel, ang katulad mo ay babaeng bagong kasal. Iniwan ng asawa, bat-bat ng kalungkutan. Ngunit tinawag kang muli ng Panginoon sa kanyang piling at sinabi, sandaling panahong kita'y iniwanan, ngunit dahil sa tapat kong pag-ibig, muli kitang kukupkupin. Sa tindi ng galit, nilisan kita sandali. Ngunit habang panahon kong ipadarama sa iyo ang tapat kong pagmamahal. Iyan ang sabi ng Panginoon na nagligtas sa iyo ng panahon ni Noe. Ako ay sumumpang di na mauulit na ang mundong ito'y gunawin sa tubig. Gayon din sa ngayon. Iiwasan ko nang sa iyo'y magalit at hindi na kita parusahan ulit. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking pangako na nagmamahal sa iyo.
Sinabi ng Panginoon, O Jerusalem, nagdurusang lungsod, na walang umaliw sa kapighatian. Muling itatayo ang mga pundasyon mo. Ang gagamitin ko'y mamahaling bato. Gagamiting ruby sa mga tore mo. Batong maningning ang iyong pintuan, at sa mga pader ay mga hiyas na makinang. Ako ang magtuturo sa iyong mga anak. Sila'y magiging payapa at buhay ay uunlad. Patatagtagin ka ng katarungan at katwiran. Magiging malayo sa mananakop at sa takot. Ang salita ng Diyos. Puon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Puon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako na kasama nilang napabaon sa kailaliman. Puon sa akin nagligtas, ang dangal ay aking galak. Puon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, kapalit ay galak. Puon sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Puon sa akin nagligtas, ang dangal
mo'y aking gala. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa ikadarakila ng iyong ngalan, paramihin mo ang mga nakikinabang sa iyong pagpapalang bigay sa mga ninuno namin sa pagsampalataya sa iyong katapatan. Ngayong ang iyong paghirang ay sanlibutan na ang saklaw, ang matibay na pinananaligan ng mga ninuno naming banal ay matantunawa naming magkaroon na ng malaking katuparan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa mga taong may mabuting kalooban, hindi ka namin naman Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag mo sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antingin mo ang espiritu ng pagkukup mo upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabinyagan kay Kristo Jesus, ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nagkaisa tayo kay Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa sa kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan, ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang linggo ng Sanlinggo, unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isabuhay natin ang pagiging misyonaryong simbahan. Sa alinmang larangan ng buhay, kritikal ang tinatawag nating transition stage. Ang pagtawid mula sa dati tungo sa bagong estado. Halimbawa, ang transition mula sa pagiging bata tungo sa pagbibinata o pagdadalaga. Ang transition mula sa pagiging single tungo sa buhay may asawa. Gayon din mula sa buhay estudyante tungo sa buhay profesional. Sa amin, mula sa buhay seminarista tungo sa buhay pari. Ang ipinagdiriwang natin ngayon ay ang transition mula sa buhay makasalanan tungo sa buhay ng kabanalan. Ang dahilan ay ang muling pagkabuhay ni Kristo na may epekto sa pundasyon ng ating pagkatao. Si Jesus ay muling nabuhay at hindi na siya muling tatalunin ng kamatayan. Napagtagumpayan na niya ang kamatayan na pinakamalupit na bunga ng kasalanan. At ito naman ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Tayong nakikiisa kay Kristong muling nabuhay ay makaasang makikiisa rin niya sa muling pagkabuhay. Kung patuloy nating papatayin ang makasalanang sarili at hahayaang buhayin ni Jesus. Nagsimulang kumalat ang balita ng muling pagkabuhay nang i-anunsyo ito ng anghel ng Panginoon kina Maria Magdalena at ibang kababaihan sabay ang atas sa kanila na ibalita ito sa mga alagad. Nakasalubong nila si Jesus sa daan at sinamba nila. Nagbilin din si Jesus, "Humayo kayo at sabihin sa kanyang mga kapatid na pumunta sa Galilea upang makipagkita sa kanya." Ang mga alagad at ang mga babaeng tagasunod ni Jesus ay dumaan sa panahon ng transition mula sa pangungulila sa kamatayan ni Jesus tungo sa kagalakan ng pagkatagpo kay Kristong muling nabuhay. Salamat sa kababaihang unang pinagpahayagan ng anghel.
mga kababaihang unang nakatagpo ni Jesus matapos ang kanyang pagbangon sa libingan. Dahil sa kanilang sinimulang pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas, dumami ng dumami ang nakarinig ng balita at sumampalataya kay Jesus. Sineryoso ng mga alagad ang atas sa kanila ni Jesus nung unang makipagtagpo sa kanila si Kristo sa saradong silid na pinagtitipunan nila. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Inulit niya ito bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang misyong ito ang bumubuhay sa simbahan mula noon hanggang ngayon. Noong nakaraang linggo, narinig natin sa liham pastoral ng ating obispo ang magandang balita na tayo bilang isang simbahang lokal ay itinaas na ni Papa Leon bilang isang diocese. Sa simpleng salita, tayo ay tumatawid mula sa isang simbahang pinagmimisyonan tungo sa pagiging simbahang nagmimisyon. Nagpapasalamat tayo sapagkat kinikilala ng Santo Papa ang ating mga pagsisikap, ngunit hindi pa tapos ang ating paglalakbay. May hamon sa ating lahat bilang isang diocese. Pangatawanan natin ang pagtayo sa sarili nating mga paa at huwag umasa sa tulong galing sa labas. Hamon sa bawat isa na makisangkot sa pagpapatuloy ng misyon ng simbahan, ipakilala si Jesus at palaganapin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Talikuran na natin ang paghintay sa serbisyo ng iba. May kanya-kanya tayong kaloob na kakayahan na tinanggap mula sa banal na Espiritu. Gamitin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng iba at ikalulusog ng ating diocese, ng ating parokya, ng pamayanang simbahan ng Hapag at ng ating MKK. Kritikal ang unang taon ng ating pagtawid. Kapag hindi natin nagawang iwanan ang masasamang gawi, tulad ng katamlayan sa pagmimisyon, pagpapabaya sa ating mga tungkulin, ang kanya-kanyang pagkilos at paglilingkod, paralisado ang ating buhay pananampalataya. Masasayang ang oportunidad na ibinigay sa atin para tumibay at lumago ang ating pananampalataya. Huwag tayong padala sa takot na baka hindi natin kaya. Iwasan natin ang pagbibigay ng hatol sa sarili na hindi tayo karapat-dapat. Huwag nating idahilan na marami tayong ginagawa. Gawin nating prioridad ang paglilingkod sa Diyos at bayan nating umaalingaw-ngaw sa ating pandinig ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Huwag kayong matakot. Sa mga paglog natin, mga minamahal na kapatid, tulungan natin ang ating mga kapatid na may pananalig upang ang Ama nating makapangyarihan ay siyang tumangkilik sa mga isisilang sa binyag, pakundangan sa kanyang pag-ibig. Lumuhod po ang lahat. Ang litania. Panginoon, aming dasal, kami po ay kaawaan. Jesucristo, aming dasal, kami po ay kaawaan. Panginoon naming mahal. O Maria, lubhang banal, ikaw ang siyang nagsilang sa Diyos Anak na lumalanang. Kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O Miguel, anghel na banal, kami ay iyong tulungang maghain ng kahilingan. Kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O mga anghel na banal, naglilingkod gabit araw sa Panginoong lumalang, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Tagapagbinyag na San Juan, tagapanguna sa daan, ni Jesus na aming mahal, kami po ay pagdasal sa Panginoong may kapal. Jose, asawang banal ni Maria, na nagsilang sa Diyos Anak na lumalang, kami po ay pagdasal sa Panginoong may kapal. Pedro, apostol na banal at Pablong tagapangaral, hiling namin ay pagbigyan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal.
Andres Apostol na banal, tapat at maasahan, alagad ni Kristong mahal, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Apostol na San Juan, sumulat sa katibayan tungkol kay Jesus na mahal, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O Maria, ngayon banal, dati kang makasalanan, taga Magdalenang bayan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Matapat na San Esteban, unang nagbuwis ng buhay, lingkod ka ng sambayanan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O San Ignacyong Marangal, na pinuno ng simbahan, nagbuwis ka rin ng iyong buhay, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O San Lorenzo Huwaran, bilang lingkod ng simbahan, kahit hanggang kamatayan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Perpetuang babaeng banal, felisidad na huwaran sa tibay ng katapatan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Agnes, babaeng uliran sa pagkamaasahan, kahit hanggang kamatayan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Gregorio, ang papang banal, dakila sa kaisipan, bilang lingkod ng simbahan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Agusting, obispong banal, na gawa mong matalikdan ang buhay ng kasalanan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O Atanasyong matapang, nagturo ng tamang aral, obispong maasahan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Basilyong maasahan, magturo ng karunungan, obispong tunay na banal, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O Martin, obispong banal, matulungin at maalam, huwaran sa kabutihan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O Katalinang matapang, sa mithiing matulungan ang papang nalalabuan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Teresang may katatagan sa hangad na maging banal, matapat kay Kristong mahal, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. O mga babaeng banal, mga lalaking huwarang ngayon nasa kalangitan, kami po ay ipagdasal sa Panginoong may kapal. Hiling namin kaligtasan sa lahat ng kasamaan, Panginoon naming mahal, Panginoong aming dasal, kaligtasan na ibigay. Hiling namin kaligtasan sa kamatayan kailanman, Panginoon aming mahal, Panginoon aming dasal, kaligtasan na ibigay. Panginoon naming mahal, naging taong isinilang dito sa mundong ibabaw, Panginoong aming dasal, kaligtasan na ibigay. Panginoon naming mahal, sa krus ikaw ay namatay, ngunit muli kang nabuhay, Panginoon aming dasal, kaligtasan na ibigay. Espiritu Santong tanglaw, ikaw ang siyang nagbigay, Panginoon naming mahal, Panginoon aming dasal, kaligtasan ibigay. Kami sa iyo ay sumuway, humihiling na pagbigyan, kami po ay kaawaan, Panginoon aming dasal, kaligtasan ibigay. Itong mga bibinyagan na ikaw rin ang humirang, bigyan mo ng bagong buhay, Panginoon aming dasal, kami iyong kaligtasan ibigay. O Panginoong nabubuhay, o Jesus, Haring marangal, hiling namin ay pagbigyan, Panginoong aming dasal, kaligtasan na ibigay. Tumayo po. Manalangin tayo. Pamanaming makapangyarihan, halina at gawin mong makapiling namin ikaw, ngayong ang muling pagsilang ay pinagdiriwang sa pagbibinyag sa mga bagong kaanib ng iyong sambayanan. Isugo mo ang Espiritu at iyong pagpupkop upang ang ginaganap naming pagpapakumbabang paglilingkod ay magdulot sa iyong lubusang kaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lalapit po yung bibinyagan kasama ang maninong at ninang. Yan, si binyag. Ito yung pagbabasbas mo. Holy water.
kapatid, tayo nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga batang bibinyagan na magiging kasamid ng ating simbahan at magiging kabahagi sa buhay ng Diyos. Sa pasimula ng pagdiriwang ng sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ninyo ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Sa mga tatay at nanay ng batang bibinyagan, bilang mga magulang ng mga batang ito, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Nalalaman po ba ninyo, mga magulang, na kalakip ng kahilingang ito ang pananagutan na hubugin ang inyong pabibinyagan sa diwa ni Kristo? Kayo naman, mga ninong at ninang, nakahanda po ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ng inyong inaanak sa pananampalataya? Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong mga anak na bibinyagan sa pamamagitan ng pagtatatak ng krus sa noo. Kaya tinaanyayahan ko rin ang mga magulang, mga ninong at ninang na magtatak ng krus sa noo ng bata pagkatapos ko pong matatakan. Sasabihin ang pangalan, dudugsangan, tanggapin mo ang tatak ng krus ni Kristo. Ang pagtatakwil sa kasalanan. Mga minamahal na mga magulang, ninong at ninang, nung tayo binyagan tayo nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Bilang tandaan ng inyong pananagutan sa paghubog sa inyong mga anak at inaanak ayon sa banal na aral, sa riwain ninyo ngayon na tatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan. Sa unang tatlong tanong, ang sagot, opo, itinatakwil namin. Inaanyayahan ko rin pong sumagot ang sambayanan. Mga magulang, mga ninong at ninang at sambayanan ng Diyos, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, tinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit sa masama? Opo, tinatakwil namin. Tumayo po ang sambayanan. Pahayag natin ang pananampalataya na ituturo sa mga batang bibinyagan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may na may gawa gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kaya sa Kristo ang ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Talaga po bang bukal sa inyo, mga magulang, mga ninong at ninang, na ang mga batang dinala ninyo dito ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Maupo ang sambayanan. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Hesukristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay
kilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa mga isinilag sa binyag. Maging matatag nawa ang mga batang ito magsindi ko na kanila. Ang damit na puti at ang damit na pambinyag ay tandaan ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin isipan sa Yesu Kristo'y nabuhay, siya ating kaliwanagan. Ang mga kandilang may sindi ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga bagong binyag. Sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang puso't diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos sa binyag na ipinagkaloob sa mga batang dinala ninyo dito. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pakipatay ng sindi ng kandila. Bilang pagtanggap sa bagong kasapi ng ating simbahan, pasalubungan po natin at tanggapin ang mga bagong binyag sa pamamagitan ng palakpakan. Pwede na po kayong bumalik sa upuan. Ang pagbabasbas sa tubig, Ama naming makapangyarihan, bagamat natatago sa aming paningin ang kapangyarihan mong maggawad ng iyong buhay sa amin, ay nilalahad ng mga pananda ng iyong paglagi sa aming piling. Ano pat ang tubig na iyong nilikha ay naging tagapagpahayag ng iyong pagpapala. Ama namin, noong ang daigdig ay iyong lalangin, ang iyong espiritu ay lumukob nasa tubig bilang simoy ng hangin upang ang kakayanan nitong bumuhay ay maging tagapagdulot ng iyong kabanalan. Ama namin, ang sansinukob ay iyong panibagong ginawa noong ipahintulot na magkaroon ng malaking baha upang ipahiwatig na ang tubig ay may katangian na tumapos sa kasamaan at magpasimula ng kabutihan. Ama namin, ang mga anak ni Abraham ay pinatawid mo sa karagatan noong sila'y palayain mo sa pagkalipin sa Ehipto upang ipahiwatig ang mangyayari sa mga bibinyagan bilang mga kaanib sa iyong sambayanan. Ama namin, niloob mo ang binyagan ni Juan sa ilog ng Hordan ang anak mo at maganap ang paglukob sa kanya ng Espiritu Santo. Niloob mong dumaloy ang dugo at tubig sa sibat na puso ng anak mong iniibig. Niloob mong mabuhay muli ang iyong anak na nagutos sa mga alagad, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magtaglay nawa itong tubig ng pagpapalang kaloob ng Espiritu Santo na idudulot ng mahal na anak mo upang ang mga tao na pawang nilikha ayon sa iyong larawan, dakila, ngunit
nasadlak sa lusak ng kasalanan ay mahugasan ngayon sila bibinyagan para sa bagong taglay ng iyong kalinisan sa muling pagsilang sa tubig ng Espiritu bilang kaanib ng iyong angkan. Ama namin, inilulog namin sa iyo na manaog nawa sa tubig na ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo upang mapuspos ng iyong Espiritu itong pambinyag na tubig. At sa gayoy, lahat ay nakiisa sa kamatayan. Niya sa pamamagitan ng binyag ay muling mabuhay na siya rin ang kasama bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagsasariwa sa pangako ng binyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nilibing kasama niya noong tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag, talikdan natin ang kasamaan at kasalanan, harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maasang kanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasang kanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ang itong tatlong katanungan. Si Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ang mga gawain ni Satanas ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Si Satanas, ang mga pangaapit ni Satanas upang sumuway ang tao sa Diyos ay itinatakwil ba ninyo? Opo, tinatakwil namin. Ngayon na may harapin natin ang ating pananampalataya. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos na ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinako sa krus, namatay at nilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Iikot po ako para mag-visit ng banal na tubig.
Pinagbuklod tayo bilang simbahan na nagkakaisa nating pananampalataya. Manalangin tayo upang lumalim ang ating pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Upang ang Santo Papa, mga obispo at mga pari ay maging masigasig sa pagpapahayag ng misteryo ni Jesus na namatay at muling nabuhay, at pangunahan tayo sa pagkasabuhay ng mabuting balitang ito. Manalangin tayo sa ating Panginoon at ating wikain. Panginoon, patatagin mo ang pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Upang ang mga namumuno sa mga bansa ay maging tagapagsulong ng kultura ng buhay at tumalikod sa giyera at marahas na pamamaraan sa pagkakamit ng kaunlaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Upang ang ating mga pamilya na itunuturing na simbahan sa tahanan ay maging paaralan ng pagyakap sa pamumuhay ni Jesus na handang mahirapan para makapagbigay ng buhay sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito ay liwanagan ng salita ng Diyos at palakasin ng katawan ni Kristo para magpatotoo sa kanyang muling pagkabuhay at pananahanan sa ating piling sa pamamagitan ng masiglang pagdadamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Upang ang mga dumaranas ng matinding sakit at paghihikaos ay mabigyan ng bagong pag-asa ng mga taong napanibago ng muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay. Tahimik nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao, gayon din ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon at ang ating pangpamilyang pangangailangan. Ang lahat ng aming mga panalangin ng kailingay tinataas namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan na rin ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko ng pagkabuhay, kami itaguyod nito sa kagalingang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong gabing ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya ang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Santo Papa, ni Moises na aming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng lahat ng naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang magkakapatid sa isang Ama, nakasloob po nating ipahayag sa pag-awit ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santong nabubuhay, magpas sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay ay lagi pong sumainyo. Bumati po tayo at magbibigay ng kapayapaan sa isa't isa. Batiin din po maligayang Pasko ng pagkabuhay. Kapayapaan po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay. Minamahal kong mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalot tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
schedule po bukas, 5:30 ng umaga, ang simula po ng enkwentro, Dagit at Bati. 5:30 po ng umaga. Ang unang misa po ay 6:30, ang pangalawang misa ay alas 8 ng umaga. Marami pong salamat. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa piging ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin, naglinis ng simbahan, naganda ng ating kailangan, ang mga nagbigay at nag-ayos ng dekorasyon. Bilang pasasalamat, palakpakan po natin sila. Pasalamatan din po natin ang lahat na nagsikap na makapunta dito sa simbahan para makadalo ng banal na misang ito. Bilang pasasalamat, palakpakan po ang lahat ng naririto. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At naway pagpalain po kayo kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Maligayang Pasko po ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa inyong lahat. Ingatan po tayo ng Panginoon.